Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV. Like, share, and subscribe. Wala na kung bayad pa libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic po natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Marami sa atin ang sumasalamin sa ating buhay, no? Bilang isang tatay, nanay, o provider ng pamilya na busy, no, sa trabaho. Papasok sa umaga ng alas 8, lalabas ng alas 5, minsan naman ay mag-overtime pa hanggang alas 7 o hanggang alas 8. O minsan naman yung iba, mga negosyante, no? Talagang busy dito, meeting doon, appointment doon, appointment doon. Na tila ba wala na talagang panahon, no? Wala nang panahon sa pamilya. Kaya minsan po yun ang nangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero ang problema yan, minsan nakakalimutan po natin, no, yung pamilya. Nawawala tayo sa prioridad dahil sa mga trabaho natin at negosyo. Although hindi naman po masama yan, di ba? Alam naman natin para sa tagumpay yan ng pamilya, pero yun na nga, pag sobrang nabisi, nakakalimutan na po ang pamilya. So hindi masama na magkamal ng maraming pera, magtagumpay sa buhay, may mga negosyo, tama po yan, kailangan natin yan. Pero wag lang sana tayo mawalan ng panahon, no, sa ating pamilya. Baka hindi na natin nakakausap yung anak natin, yung asawa natin, di ba? Yung mga importanteng buhay sa pamilya natin. Siguro mas maganda, no, balansin po natin na halimbawa pagdating ng linggo, ako kasi talagang ginagawa po namin, no, ayos yung sa family day, no, yung Sunday po na lahat kayo magsisimba muna, tapos pagkatapos pupunta ng mall, kakain, ikot konti, babalik na. So kahit papaano po sa isang linggo, no, kahit simple lang, hindi naman kailangan mag-ara, no? Kahit kumain ka sa Jollibee o kahit sa kantin lang, kung yan lang ang kaya, wala nang problema. Importante yung hindi natin nakakalimutan. Kasi hindi naman lahat ay sukatan, no, ng tagumpay, yung marami kang pera at kayamanan. Di ba? Ang sinasabi natin dito, hindi pumalihan, tama yan, pero mawawalang saysay yan kung halimbawa wala ka ng panahon sa pamilya mo. Paano kung magkasakit ka na, nakaratay ka na, inubos mo na yung oras mo sa trabaho at sa negosyo mo, o kung saan pa mga pinagkakabalan mo, nakalimutan mo na yung pamilya mo. Kaya bukod doon, siyempre baka nakalimutan mo na rin si Lord, no? Hindi ka na nagsisimba tuwing linggo, hindi mo na niyayaya yung pamilya mo, o hindi ka na rin nagdarasal sa sobrang kabisihan mo. So yun po ang sinasabi natin dito, kailangan po ay balanse tayo. Kaya sabi sa Mateo chapter 16 verse 26, ano ba ang mapapala kung mapasa kanya, mapapala ng tao kung mapasa kanya ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang buhay? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? So yun po, no, yun ang katumbas o kapalit ng mga pinaggagawa natin dito sa mundo. Kaya importante po, ano, na talagang bigyan natin ng oras ang ating pamilya. At siyempre, ang Diyos po, na tayo makalimot, no? Yung paggising mo pa lang, blessing na yan. Kasi, di ba, kung minsan, lalo na po, no, sa panahon nyo, yung pagkagising mo, cellphone ka agad ang hinahanap mo. Wala nang problema yan kung cellphone po ang hanapin mo. Kagaya ko, no, ang ginagawa po natin, siyempre paggising kailangan po magpasalamat ka na dahil nagising ka pa. Tapos kunin mo yung cellphone mo, hanap ka muna ng Bible verse para i-share mo yung morning prayer. Pagdating ng gabi, mag-share ka rin ng evening prayer. So mga ganung simple lang po, pero para sa Diyos po yan. Siyempre yung mga nakakabasa niya, no, kahit mga short Bible verse lang, magdarasal po yan sa umaga, di ba? Di pwedeng hindi niya babasahin yan, magdarasal yan. At least kahit pa paano nakatulong ka, imbis na maging busy yung kapwa mo, kung nabasa yan, magdarasal muna sa umaga, di ba? Ganun po ka-importante. Alam naman po natin,
yung online, no? Sobrang lawak niyan. Sobrang daming pwedeng manood niyan, halos unlimited yan. Kaya pag nabasa yung Bible verse na binigay mo sa umaga, maraming magbabasa ng salita ng Diyos. At ganoon din sa gabi, pag matulog, pag nabasa rin yan, ay talagang mapapadasal po sila. So, ganun, simple lang po, pero para sa Diyos, malaking bagay po yan. Kaya, yan po, no, ang ating lagay sa ating puso at isipan na sana, balansin po natin, priority natin si Lord, siyempre una, tapos ang pamilya, tapos ang trabaho. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na may mga problema sa pamilya, kalusugan at financial, sabihin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoon Jesus, ay tsak yung pagkakalip sa iyo sa tamang panahon. So tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog, na malubhan na po ang karamdaman at lahat po na may karamdaman, lalo na po ang tita namin, si Tita Mila. Loobin niyo po, Lord, na pagalingin siya, palakasin at malagpasan itong kanyang iniindang sakit ngayon. Yakapin niyo po ng mahigpit at lahat po ng may karamdaman, ipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nasisira, kung nagkawatak-watak dahil sa kakulangan ng oras at panahon, dahil sa sobrang busy, ipuin niyo po ang kanilang puso ang prioridad ng pamilya sa bawat yugto ng kanilang buhay. Ganoon din po sa financial na kailangan namin lahat, Lord. Lalo na po ang mga kapatid namin walang-wala na talaga. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa kung paano iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito iniling namin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory sa ngalan ng Ama. Thank you very much po.